Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Ito na nga ang hindi na nga nakapagpigil pa itong si Atty. Vic Rodriguez at tila ba pinagbabanat itong si Kuting ng Norte dahil nga umano sa kanyang mga kabalbalan at kababalaghan na pinaggagawa sa ating bansa. Tuluyan na ngang pumutok itong si dating executive speaker na si Atty. Vic Rodriguez na ito sa mga nangyayari sa ating bansa na tila ba walang nangyayaring matino simula nung umupo itong si Kuting ng Norte umano or bilang isang presidente ng ating bansang Pilipinas. Sinabihan naman umano itong si Lizatanas Maggs ang ahas ng Malacanang ng isang batikang abogado na isang sinungaling at walang alam na gawin kundi saktan ang asawa niyang Kuting at andarin ito upang at saktan ito ng karumal-dumal. Wala kaya talagang maaasahan dito sa mga tao sa Malacanang na ito dahil nga umano ay lahat kontrolado na naman ng mga makakaliwang grupo na mga dilawang noon pa man ay sakit na ng ulo ng ating bansa. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, "Have a nice day, Pilipinas natin. Great speech man, Attorney Sir Vic Rodriguez. Protect and save our people of the Philippines. To all who attend in Tagum Rally, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga police and all men in uniform present, maraming salamat for your service. Ang pagtanggi sa war ay hindi sa pagiging duwag at traidor. Ito ay para sa safety at kaligtasan ng bawat Pilipino at bansa natin. Yet I believe that God will prevail the worst situation. At also, I believe that God will perish these evil people in the government that playing heroes yet in wolves and evil disguise. Bakit hindi sinampahan ng kaso sa Pilipinas ang first family base on your gathered evidence if they really violated Philippine law? Wouldn't this technically expose them legally, which would then force the courts and the mainstream media to cover and report the complaint? We already know that the Senate and Congress won't do it. Vlogs on YouTube are not the tools to officially compel lawyers and journalists in the Philippines to act. Unless I am wrong, are these legal complaints already filed against even at least the accomplices to these crimes? Just asking kasi siguro kanya hindi kino-cover ng mainstream media because they have no legal paperwork to go by. They can simply use chismis on YouTube. If your evidences are authentic, then file them on, or someone in the Philippines should file them. If the first family are exempt from legal prosecution, then file cases against their accomplices who can be sued in order to legally expose them in the Philippines. Am I wrong here? After filing the cases, then send the legal papers to mainstream medias, both the Philippines and for internationally, so that our legal system is scrutinized as well as the local media if they still choose to ignore. Send it to the BBC department that exposed Prince Andrew. Again, just asking a simple question in case I missed something. Have cases been filed locally and legally against any of the people you have mentioned involving corruption, plunder, trafficking, illegal substance use, etc.? Maybe if you start showing official complaints, that would make a difference. Yung mga lawyers na nagrereklamo, nag-file na ba sila ng kahit isang kaso laban kay Lazo o king sino man ang hindi exempt from prosecution? Yang nangasipa sa sekretary, nag-file na ba siya ng kaso? Seriously, ang daming ebidensya at mga puting ahas kuno na nagsusupose witnesses. Bakit hindi sila nag-aakyat ng reklamo sa korte sa Pilipinas? Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.